Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas, eh. Yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na. So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast, feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at polis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay ako at sa Congress. Di ba? Sabi po ni Ka Eric, si Paduano daw nagwiwiwi. Winiwiwian niya yung mga bayani natin, mga nagkamatayan na pinatay ng mga CPP, NPA, NDF na mga teroristang yan, tsaka mga iba-iba pang paksyon ng mga terorista. Kaya nga si Paduano, tuwang-tuwa daw ngayon kasi inihihiyan niya sa ginagawa niya kay General Wilkins, hinihiyan daw niya. Kaya dito, palagay ko kumambyo sila pagdating kay Wilkins Villanueva eh. Kilala kasi nila si Wilkins Villanueva. Kapag yan merong mga operation sa mga drug syndicates, pag may mga inaatake silang malalaki mga laboratorio, hindi nakaupo sa opisina yan. Unang-una yan doon, kumakalabit ng gatilyo. Kilala ko yan eh, kumpare ko yan eh. Oo. Yan ay Kumpare mo pala yan, pre. Hindi, joke lang po yun. Kumpare mo pala yan, paring reaction na TBPH. Kumpare ko rin yan eh. Inaanak niyo nung bunso ko eh. Oo, sinuli ko yung kandila. Wala eh. Ay, iba yung tema eh. Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Usapang tuwadkom. Di po ba? Comment lang po kayo. Usapang Babasahin ko tuwadkom ito. mga Ang babayan. takin ninyo, meron ng 61 na general. Yan na. Nagsama-sama sila. Ito na nga. Ito. Ito yung kinakatakutan ni Bobong Marcos, ni Lisa Araneta, tsaka ni Tambaluslos. Ito po yung araw na kanilang kinatatakutan. Yan. Hindi po nangyari ito sa panahon ng ating Pangulong Duterte na nagkaroon ng mga retired generals na nagsama-sama at gumawa sila ng kasulatan, manifesto, na sila ay talagang nakikiisa kay General Wilkins Villanueva at sa buong sambayan ng Pilipino na kung saan itong tuwadkom na to, hindi na po mga drug lords, hindi na mga kriminal, hindi na mga pulis ang kinatatakutan ngayon sa ating bayan. Ang kinatatakutan ngayon, itong tuwadkom na meron silang isang miyembro dito na nagngangalang Paduano na dating miyembro ng CPP, NPA, NDF na tinuturing nating mga terorista at ito pa, kumalas, naging Alex Bungkayaw Brigades at ngayon po, ayan di ba? Ano siya? Miyembro siya ngayon ng House of the Representative. Di po ba? Kaya ngayon, dito parang nababasa na po. Nababasa na ng mga retired generals. Maybe, siguro. Ako naman pre, alam ko naman pre ko paring reaction. Si Paduano, 'di ba? Membro 'yan ng ng kalaban ng gobyerno pero nakuupo sa Malacanang. My goodness. Wow! Saan ka pa? Ibang klase talaga yung ngayon ng gobyerno, no? Biruin mo yung mga nakulong, pinapalaya. Si Castro na dapat ikulong, ayaw ikulong. Aba, malupit, no? Malupit talaga mga babayan. Nakakagigil. Habang nagsasalita ako rito, tumataas talaga yung aking dugo eh. Gusto ko magpa-BP no? Magkano kasi Shopee yung pang-BP? Yung automatic dito na ilalagay dyan, tapos mababasa na kaagad kung ganong kataas ang dugo ni Boy Sardinas. Nanggigigil talaga ako, mga babayan. Alam ko, nanggigigil din kayo, no? Biruin mo, no? Isang kalaban ng gobyerno, pinapaupo na sa ganyang mga quadcom. Ang hilig pa talaga ang hilig pang mag-contempt ay malupit. Kino-content niya. Sa gaganon pa yun, no? Gaganon pa yun, no? Kunyari, you are doomed. Gaganon ka agad yun, no? Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw, contempt, you are, content. Biglang gaganon siya,
Hindi ba ang lupit mga babayan, no? Ang siga. Oh, iboboto nyo ba yan? Lahat ng mga nagsasalita dyan sa Quadcom hearing, lahat ng mga Congress dyan na mga nagpapasikat dyan sa Quadcom hearing, wag natin iboboto yan. Zero vote natin yan mga babayan. Bayaan nyo na lang yung mga tanso vlogger, sila na lang magboto. Sila na lang bumoto, yung mga Quadcom hearing, yung mga taga Quadcom hearing, yung mga tanso at mga tanga na mga supporter na sumusuporta na nagagalingan dito sa mga hearing na to, no, kinalimutan na yung dapat pag-usapan, anong ikakaganda ng Pilipinas, ay bilib na bilib pa sila. Ay, grabe, no? Hayaan mo sila dyan. Basta tayo, mga babayan, yung naniniwala sa aming mga DDS na mga vloggers, so dito, sa channel na to, ni Boy Sardinas, basta hanggang hanggang election tayo, sama-sama tayo rito mga babayan. Ha? Sana solid po kayo kasi lahat naman tayo ay makikinabang po sa ginagawa natin na pakikipaglaban dito sa social media para sa ikakaganda ng ating bansa. Di ba? Yung mga nagpapasikat dito sa social media sa mga taga Quadcom, ay akala nila sumisikat sila sa ginagawa nilang pag-hearing na yan, no? Wala na nga nanonood sa kanila pag hindi kasama si Tatang Digong o si Vice President. Kaya na yung impeachment hanggang ngayon hindi pa nagsasampa. Yung mga natanong dito, ulitin ko ulit yung mga INC or Iglesia ni Cristo ay hindi pa pupunta ng EDSA or magrarally kasi nga po yung impeachment ay hindi pa rin po na isasampa. Parang si Paduano ay umurong ng betlog. Betlog mo, nasa na Paduano? Umurong na ang itlog ni Paduano. Umurong na. Pare ko, no? Wala na. Umurong na. Diyos ko. Sabi ni John Naps Kasan na sana pagsapit ng 2025 si BP Sara ang Pangulo ng Pilipinas. Mukhang malabo na yan, John Naps, no? Mukhang late na yung sinasabi mo. Pero malay mo, may isang himala, no? Pero palagay ko yan, aabot pa itong 2028. Hanggang 2028 pa yung pakikipaglaban natin dito na para mapalitan talaga si Pangulong BBM para mapalitan talaga ulit ng nung nabudol, no? Sino ba nabudol? Siyempre si Vice President Sara Duterte. Kasi sobra siya mabait eh. So bayaan mo na. So nangyari na hindi natin pwedeng ibalik. So tayo suporta tayo sa kanya. Okay, tuloy natin 'to. Para ko ituloy mo yan, men. Kami na rin mga miyembro na active Doon na tayo. member in uniforms na silent mode lang sila. Yan silent mode. Naghihintay lang sila ng hudyat ni Kadado. Hindi, joke lang po yun. Wala pong kinalaman dito si Kadado. Oh, Kadado, shoutout sa'yo ha. Shoutout mo ako sa video mo ha. Idol kita. Alright. Anyway mga kareaksyon, balikan po natin. At itong si Garma. Malaki ang problema ng Quadcom kay Garma. Hindi naman nila tinatago sa Amerika si Garma. Nandun siya sa tinatawag nilang detention facility sa immigration na United States. Totoo ba yan? Sinong ginagago nyo kami? Alright. Di ba si Alice Guo nga nandun siya sa Indonesia na-extract nila doon. How much more itong Amerika na meron silang tinatawag na yung pwede nilang i-extract ang kanilang mga citizen, di ba? Meron silang kasunduan. Ba't hindi nila pauwi dito si Garma at tumingi siya ng asylum? Asylum? Bakit asylum? Ano bang ginagawa ni Garma? Ano bang ginagawa niyo kay Garma? Bakit tumingi siya ng asylum? Bad government ba ito? Anyway, mga ka-reaction, para po maabot ko na yung rurok ng tagumpay, yung rurok ng tagumpay, wag po ninyong kalimutang mag-subscribe dahil meron po tayong tinatawag na misyon. Ang misyon natin ay makita ng personal ang Pangulong Duterte at iaabot po natin ang silver play button na yun. Na nakasulat po dyan. No? At kung suswertihin ang Reaction TV PH, bago po mag-election ng 2025 sa Mayo at makamit natin yung gold play button, mas maganda po yun. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para marating ko na yung rurok ng tagumpay. Anyway, mga ka-reaction, pag hindi ka nag-subscribe, isusumbong kita kay Tatay Digong ipapakontempt kita. Hindi po yun. Yung contempt para sa mga... Aren't you curious Ay, na dahil sa... to answer all those what ifs?
Tayo na then nga. listen to the voice inside you. Alright. So, okay na yun. Mga tarantado lang yun. Yung gumagawa ng Wait. May magandang ano dito na gusto ko tong comment nyo. Patapusin si BBM, total wala nang nanakawin, ubos na. Wala nang nanakawin, ubos na no? Kaya nga, tama. Si Marivic Odi, shoutout sa'yo. Wag na, patapusin na lang daw hanggang 2028. Kaso sobrang tagal pa yun, ma'am. Ubos na nga yung pera ng Pilipinas. Na utang-utang na, tapos tatagal pa ng hanggang 2028. Ano na kaya ang mangyayari sa Pilipinas, no? Awanin, no? Antayin natin ang katotohanan kung sino may mali. Yan, tama, good. Sabi ni Nel, Peremni. Alright, so tuloy. Ay, support nyo to si kasi hindi naman siya lagi kong binablog. At iba-iba naman. So, ito mahilig lang ako sa kanya kasi nakakalibang na reaction ng tong kumpare ko na to eh. At gusto ko matulungan ko rin siya na para maabot yung gold play button para pupunta kami kay Tatang Digong. Sagot kayo pa masahe. Depende kung siya mas malaki sweldo kasi niyan. Baka ikaw na lang pre ang mag-libre sa akin. contempt, yun ay mga membro ng lipunan natin na mga siraulo. Di po ba? Ayan di ba? Mantakin mo yan, iko-contempt mo si Wilkins Villanueva. Di ba? Wala nang takot. Isa ka pang dating NPA at Alex Bongkayaw Brigade. Tapos iko-contempt mo isang decorated general ng ating lipunan. Papayag ba yung mga generals dyan? Di ba? Kaya naman nung bandang uli kumambyo sila eh. In the spirit of Christmas, hindi namin ikukulong si Wilkins Villanueva. Alam po ninyo nung kinontempt si Wilkins Villanueva, kung anong ginawa niya, gumanon lang po siya tumangulang. Panoorin po ninyo, tumangulang si Wilkins Villanueva nung sinighted in contempt ni Paduano. Si Paduano yung tahol ng tahol. Yung napagkakamalang asong ulul. Wala yung ibay ko na. Gumanon lang sabi ni Wilkins Villanueva, sige, contempt nyo ako. Pero hindi po nila kinayang i-contempt si Wilkins. Alam po ninyo kung sinong kinaya nila yung contempt? Si Colonel Grialdo, kasi Colonel lang yun eh. Subukan yung i-contempt si General Villanueva. Inaamon kita Paduano, i-contempt mo siya, tingnan natin kung ano mangyayari. Di po ba? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ha? At ito, si Barbero, si Congressman Barbers. I-remind ko po kayo mga vloggers, ha? Mag-ingat po kayo dyan, ha? Kay Congressman Barbers. Dahan-dahan kayo dyan, ha? Kasi nagsumbong na sa NBI yan. Sinisindak niya tayo. But kasi pag nagsalita ka laban sa mga vloggers, unahin mo yung mga trolls. Yung mga trolls na binabayaran, di umano ni Tambaluslos. Diba? Yung isang kalbong bakla, nagangalang Ninya, Ninya 1,000. Pag inagisan mo ng 1,000 yun, magnangawa na yun, magmumura na yun sa social media, diba? Parang may sayad. Anyway, mga ka-reaction, itong si Barbers, wina-warningan ko po yung mga vloggers dyan. Si Barbers, ang pamilya niya, siya, kapatid niya, tsaka yung kotse, walang kinalaman doon sa drug by bus o doon sa issue ng drug trade sa Ako naman pare ko eh. Oo, wala po siyang kinalaman si Barbers, yung nagkahulihan doon sa may sasakyan niya, yung pinagbabawal na na bato. Wala po. Baka kasuhan kasi kami ni Boss Barbers pag sinabi namin kasangkot siya eh. So hindi namin sinasabi na siya po ay kasangkot doon sa bypass operation, na huli yung mga pinagbabawal na pulburon, Hindi po namin sinasabi, Sir Barbers, na kasama po kayo doon, Malinis po si Sir Barbers, napakabait po na tao niyan, Yung pong nahuli diyan ay hindi po siya kasangkot, okay? Tulad ng sinasabi ng kumpare kong si Reaction TV PH ay hindi po siya kasangkot. Kaya malinis po ang pangalan niya. Malinis, okay? Malinis Wala na yung Duterte nyo. Booking ang kalokohan ni Digong. Ay, sekretary, paki-contempt nga tong si Jemsen Gaming. Okay, yari ito ngayon. Paki-contempt po ito sekretary,
pakipadalan to ng 3 pulis, itong si Jemsen Gaming. Hindi mo ba nababasa to, Quadcom hearing kay Boy Sardinas, madam? Ang mga sinungaling po dito, pinako-contempt ko. Okay? Papadalan po kita ng 3 pulis dyan sa bahay mo. Pakidetect nga, sekretary, yung kung saan naroroon ito si Jemsen Gaming, no? Pakidetect to sa sa GPS natin at ay para malaman ng mga kapulisan natin. Sarge, pag dumating kayo dito sa i-contempt natin, pakikutosan, no? 3 kutos. Okay, meron tayo na contempt ngayon, mga babayan. Ayan, wala na yung Duterte nyo, booking ang kalokohan ni Digong. Sinungaling. Sinungaling to. Kaya na-contempt. Yan, contempt ka ngayon. Origaw. Wala po silang kinalaman, ha? Alright, naniniwala naman kami doon, barbers. Wala kayong kinalaman pagdating sa drugs. Malinis ang pamilya nyo. Di ba? Yeah. Di ba? Matatakot tayo kay barbers, mga vloggers. Alright. Umpisa na po natin, ha? Tumatagal lang tayo, eh. Yun. Ito, ha? Pakinggan ninyo. Class 1988 yan. Nako. So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast. Feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Ako at sa Congress? Di ba? Sabi po ni Ka Eric, si Paduano daw, nagwiwiwi. Winiwiwian niya yung mga bayani nating mga nagkamatayan na pinatay ng mga CPP, NPA, NDF na mga teroristang yan, tsaka mga iba-iba pang paksyon ng mga terorista. Kaya nga si Paduano, tuwang-tuwa daw ngayon kasi inihihiyan niya. Sa ginagawa niya kay General Wilkins, sinihiyan daw niya. Kaya dito, palagay ko kumambyo sila pagdating kay Wilkins Villanueva, eh. Kilala ka. Doon tayo ng Okay. Kasi nila si Wilkins Villanueva. Mga kababayan, pag gusto niyo po kaming suportahan para magkakaroon kami ng sahod sa aming pagbablog, don't skip the ads po para kahit yung mga sentimo na mga kita namin dyan sa mga ads na yan ay madadagdag po sa aming sweldo. Kasi wala naman po kaming bayad dito kay Tatang Digong. Hindi tulad ng mga tanso kahit wala po silang kitain sa kanilang pagbablog, ay meron naman po kasi silang sweldo. Kami po, wala po kaming bayad kay Tatang Digong, kami mga DDS. So kayo po mga solid na mga subscribers namin taga-panood, pagtiyagaan nyo po yung ads na yan na panoorin kasi yun po yung pinaka-sweldo nyo po sa amin. Kayo po ang nagpapasweldo sa aming mga DDS, kayo po mga nanonood. Yun po talaga ang totoo. Mga senti-sentimo lang po yan. Kaya yung mga ads na panonoorin nyo, don't skip. Tapos like nyo yung video, kung po pwede, share nyo yung video natin. Okay, tuloy, let's go! Diba? Kapag yan merong mga operation sa mga drug syndicates, pag may mga inaatake silang malalaki mga laboratorio, hindi nakaupo sa opisina yan. Unang-una yan, doon, kumakalabit ng gatilyo. Kilala ko yan, kumpare ko yan, eh. Oo, Kumpare ko din yan, pre! yan ay ninong, hindi, joke lang po yun. Alright? Ano po ang krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpa-sorry ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano yung Dante, station shout nila. out. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung sa NPA pa siya at nung nasa RPA ABB sila na dapat mapanagot siya. O, diba? 22 na kapulisan ang tinodas daw. Paduano. Paduano. Manananawagan kami sa'yo, Paduano. Yung tapang mo, yung pagkukontempt mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Yeah. Yung pagtahol mo ng pagtahol sa mga Labong general. no? Yung paggawa mo ng paggawa dyan sa Quadcom, kailangan hindi magbabago yan, ha? Kailangan dire-diretso mo yan. Isa kang former CPP, NPA, NDF na terorista. Alright, Paduano. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng QOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro
ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi nilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to. Most likely. Diba? Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez, sa House Speaker, Oh, shoutout pala sa Banateros Brothers. Andiyan si Tol J. Guevara. Nasa ano siya, sa SMNI. Napunta ako dyan. Kita niyo yung profile ko. Kasama ko yung mga Banateros Brothers. Ayan. Under ako ni Tol J. Guevara. Maraming salamat po sa mga sumuporta ng mga subscribers ni Tol J. Guevara. O tuloy. at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Umantakin mo si Akop. Si Akop, yung Reynaldo Akop, kapatid daw niya yun eh. Kapatid ba niya si Reynaldo Akop? O di umano balita ko lang, parang nabasa ko na meron din silang mga illegal na ginagawa. Recycling nga. Nagre-recycle sila ng basura. Yan. Illegal yun sa ibang lugar yung pagre-recycle kasi yung mga basura daw contaminated yan. So hindi mo dapat hawak-hawakan yung mga basura na yan. So parang meron silang recycle company. Alam nyo na yun. Huwag ko nang diretsahin yun. Alam nyo na yun. Alright. Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Busdaga. Narinig po ninyo yun? Nabastusan na po ang mga retired general kay Paduano. Iniihihan daw niya yung mga puntod ng mga pinatay nila. Ng mga pinatay ng mga CPP, NPA, NDF na mga terorista. Meron nga mga lugar sa Pilipinas, o marami ng lugar sa Pilipinas, hindi na nakakapasok ang mga teroristang yan. Yung mismong komunidad titirahin sila. Di po ba? Kaya naman dito, mga ka-reaction, parang sa tingin ko, parang talagang na-personal na po ang mga retired general kay Paduano. Tuloy. Question. May question lang ako kay Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasing nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Brunner, nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at So, hanggang dito lang ang video na to, guys. Alright, so mga ka-reaction, nakikita po natin dito yung connection ni Browner sa mga makakaliwa o may kamag-anak daw, di umano, ay isang paksa naman natin pag-uusapin yan, ha? Browner! Yoo-hoo! Jump, Browner, jump. All right. Very good boy, Browner. Sit, Browner, sit. Nice, Browner. Nice. Okay. Nice, Brownie. O, pakinggan mo naman natin po itong dako tayo dito sa Tuwadcom. Ng mga kongresista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na nagre-rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Criminal Court o ICC, wala itong epekto sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Hindi raw sila namumulitika. Ano ba mangyayari next year, di ba? Election. Di ba tumatakbo yung mga PDP laban na pinangungunahan ni Bongo, Bato de la Rosa, alam mo na, and so forth and so on. At ngayon, itong si Barbers. So, di ba? Si Barbers magaling yan eh. Isang malupitang kongresista yan. Oo. Hindi iyakin si Barbers, mga ka-reaction. Hindi po siya iyakin. Tinatawagan lang niya yung NBI kasi nasasaktan sila.
nasasaktan nyo, nasasapawan. Di po ba? Anyway, tuloy po natin. An Los Baños. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan ng crime against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos sina Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadco na tinatarget lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Evidence, Barbers. Sinusundan lang daw nila kung saan sila dinala ng mga ebidensya. Anong ebidensya meron kayo, Barbers? Browner tuloy. Magkano to eh? Magka-sound. Barbers. Woohoo! Jump, Barbers. Jump. Barbers. Sit, Barbers. Sit. Good boy, Barbers. Good boy. Oh, ito yung buto. Oh, yan. Oh, kainin mo. Anyway, mga ka-reaction, si Barbers daw, sumusunod lang sila doon sa mga ebidensya kung saan sila dinala nung mga panahon sila yung naghihiring. Kanino sila kumuha ng ebidensya? Kanino? Kay Las Cañas? Kay Asierto? Kay Motobato? Kay Trililing? Kay Delima? Oh, Madam Saba, kumusta ka na? Diba? Kay Mark Taguba? Jimmy Guban? Talaga naman, bago nila sinara yung kanilang session, talagang dinamay nila si Paulo Pulong Duterte. Para kumpleto Ricardo, di ba? Bakit si Basti? Wala pa ba kay Basti? Si Basti kasi palaban si Basti, no? Sobrang palaban ni Basti. Napagkikita-kita po ng mga eksperto, baka si Basti ang papalit kay Mayor Digong. Oo, doon sa Davao. Si Madam Inday Sara naman, sa Malacanang. Siyempre, alangan naman nasa Davao lahat yan, hindi kami papayag. Kaya ito si Barbers. Barbers, markado ka na, boy. Markado ka na ni Madam Inday Sara Duterte. Kaya itong mga to, nginig na itong mga to. Nginig na yan. Lalong-lalo na si Abante. Nginig na yan. Kaya pag si Madam Inday Sara, siya na yung naglalakad, paakyat ng Malacanang, ay yung mga yan, palagay ko, araw-araw may diaper yan. Lalo na pag nasa kongreso pa sila. Sa bagay, balita ko si Barbers hindi na tumakbong kongresista di ba? Kasi akala niya siya yung magiging DILG. Anyway, Barbers, sige, tuloy mo lang yan maganda sa katawan yan, Barbers. Testimonial and documentary evidence Galing! is the basis of our committee report. Testimonial, documentary evidence ang binigay ninyong kaso sa Pangulong Duterte. Crimes against humanity, genocide. Mga inayupak kayo, genocide, crimes against humanity. Alam mo kung ano yung crimes against humanity, Barbers? Sa oras na ito, maraming mga nagugutom na Pilipino. Sa oras na ito, napakasarap ng buhay nyo dyan sa Kongreso. Sa inyong buffet dyan. Sa kinakain nyo dyan, sa nilalantak nyo dyan. Pera ng taong bahay niya, mga inayupak kayo. Diba? Habang mga maralitang Pilipino, inahagis-agisan nyo ng tigli 5 kilong bigas. Ang tingin nyo sa kanila, mga aso, mga bibi. Inahagis-agisan yung tigli 5 kilong bigas, minsan 2,000, minsan 3,000, minsan 5,000. Habang kayo, mga inayupa kayo, ang binubulsa ninyo, milyon-milyon. Ang kinakain nyo dyan sa Kongreso, lobster, steak, mamahaling wine, mamahaling keso, di ba? Ganyan lang yan. Mga Texas Barbers. restaurant. Yun ba, hindi crimes against humanity yun? Yung makita ninyo yung mga kababayan natin na naghihirap, yung mga nasa public hospital na naghihirap, nagkamamatayan, dahil kulang-kulang sa budget ang public hospital, kulang-kulang sa equipments, kulang-kulang sa gamot, kulang-kulang sa magagaling na doctors ang public hospital natin. Kaya ngayon dito, mga ka-reaction, yun. Ako naman pre, nasabi naman ni paring Reaction TVPH yung kakulangan sa hospital. Kasi tatay ko po kasi sa East Avenue Hospital, pumapasok ako doon. Kasi si tatay ko kasi hindi siya nagtatagal masyado doon sa emergency dahil siya cancer patient. Pero pag napunta po kayo doon sa East Avenue or saan mang mga hospital, grabe. Kulang-kulang po ng mga equipment, kulang ng mga beds, kulang ng mga chechibureche, grabe. May namamatay nga po doon sa may emergency.
Hindi nakakahiga sa tamang rooms kasi nga ay kulang ng dugo, kulang ng mga oxygen, hanggang sa ano na lang, kulang na hindi na natubuhan, hindi na naoperahan kasi nga kulang nga sa mga sisidlan ng mga pasyente. Dapat number one din tutukan talaga, no? Ang hospital dito sa Pilipinas. Kasi tatay ko po is doon galing at talagang mahirap po talaga doon. At kasi siyempre hindi naman tayo makapagpagamot sa mga private hospital lalo kung hindi ka naman talaga mapera. Makakapag-bill ka ng 100,000, kalahating milyon, saan man tayo kukuha? Magtsatsaga ka talaga sa public, maghintay ka. Kaso pag inabutan ka ng cut-off ng hininga mo, patay ka sa loob ng ospital. Talaga magtsatsaga ka po talaga sa pila. Ako masaga naman ako sa pila, tatay ko, magtsatsaga kami sa pila kasi wala man kaming pera. Wala kaming pangbayad ng mga 500,000, 1,000,000 sa mga ganyan sakit. So nakakapagtsaga naman kami, nagagamot naman siya. Kaso kung makikita mo talaga, kung maibablog ko lang ang loob ng ospital, bawal po kasi mag-vlog yan. Ay talagang nakakalumo po. Makikita mo talaga yung mga kababayan natin doon. Talagang naka-dextrose, naka-wheelchair. Naka-dextrose, biruin mo, nakaupo. Wala kasing bed, walang rooms. Kulang talaga. Pupuntahan ka pa ng mga doktor. Yung malapit ka na mapagutan ng hininga. So, sa mananalo ngayon, sana pagpukusan din ng budget ng Pilipinas ang hospital at maraming mga doctors at mga nurse. At kailangan maraming tulugan, maraming mga rooms na kailangan ay hindi nakaupo, na naka-dextrose ang mga kababayan natin. At kasi nakakaawa po mga yan. Kung talagang kayo, malalaman nyo at malalaman nyo dyan. Kung siyempre, kung wala ka naman pera, wala ka naman papagamot, ay doon ka talaga sa public. Kung meron kang pera, ubos ang kayamanan mo. Ubos, pati pantubos sa private hospital. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tapos marami pong namamatay na hindi na rin makapunta ng public hospital, namamatay na lang po sa kanilang bahay. Hinihintay na lang kamatayan dahil ay wala nga akong pera. Mahirap po. Ganun ho kahirap. Pag mahirap ka, mamatay ka na lang doon sa sa loob ng bahay mo. So po 'yun, nakakapanglumo at marami po tayo nakita niyan, no? At bawal lang pong i-video yung mga ganyan kasi makukulong po tayo. At makikita mo doon naghihingalo, kulang sa equipment, minsan walang oxygen na ubusan at nandoon nakaupo na lang at wala siyang bed, doon siya mamamatay sa sa bed. Sa wheelchair. Ganun po kahirap. Ganun tayo. Pero si Tatang Digong, buti na lang nakapaggawa sila ng malasakit dahil pag ikaw ay nandoon ka sa public, meron pa rin pong bayad dyan. Ngayon, kung merong malasakit doon, ipipila mo lang doon. Magtyaga ka talaga sa haba ng pila, mga babayan. Pag ang bill mo 100,000, ipila mo lang sa malasakit yan, wala ka nang babayaran. Magtyaga ka. Dapat matyaga kang pumila dyan ng kasama ang mga kababayan natin na nakapila dyan kasi pagtsatyagaan mo yan kasi wala ka man talagang pambayad. Ganun yun. Nung nagpaputol po ako ng paa galing sa TV5 na kababayan natin na pumipila kay Sir Rapi Tulfo, hindi po siya napili hanggang yung paa niya, hila-hila na lang niya na magang-maga, nagkakatas pa. Pinatira ko po yung sa bahay ko sa Manila, inampun ko siya ng halos 3 buwan hanggang sa napaputulan ko po siya ng paa. Yun po, ang bayad po doon is nasa kulang 100,000. Pero wala po akong binayaran, biro mo nagtiyaga po kami sa sa Malasakit Center. Yun po yung nagawa ni Tatang Digong yung Malasakit Center na yan. Tinutuloy na lang ng mga ibang presidente na nakaupo ngayon. Pero sana makita naman din ng ating mga nakaupo yung hirap sa public hospital, yung mga nakaupo, walang bed, kulang ng mga nurse, kulang ng Alam mo, nag-abroad po sila dahil nga po ay maliit lang ang sahod. Punta ng Saudi, kahit maliit lang ang sahod kasi para makapunta ng Amerika or Canada or something like that. Kasi napakalit lang din po kasi ng sahod dito ng mga nurse at mga doktor. Yun ang masakit. Diba? Andito na sahod. Yun ang katotohanan talaga mga babayan. O tuloy. Hindi pwedeng tawaging crimes against humanity yun. Tanong lang. Yung crimes against humanity ni Barbers. Pamamayagpag ni Paduano, ni Castro, ni Rosas, tsaka ni Manuel. Diyan sa Kongreso, na alam naman natin na yung mga CPP, NPA, NDF na yan, meron silang tinatawag na markado sila, terorista. Lahat ng ginawa ba ng mga yan, hindi crimes against humanity? Yan! Yung mga pinatay nilang pulis, na kasama ni Wilkins Villanueva,
Yan ba, hindi natin pwedeng tawagin crimes against humanity yan? Oo, crimes against humanity, yung mga Anong crimes inambush against ka. humanity pinagkukuda mo dyan, Barbers? Alam mo ba, Barbers, sa oras na ito, Barbers, yung isang pamilya, ni katiting na kanin wala siyang maisahing. Yeah. Hindi lang isang pamilya yan. Laganap yan sa buong Pilipinas. Yeah. Yun, pwedeng tawagin yun para sa akin is crimes against humanity. Di po ba? Anyway, tuloy-tuloy nyo lang yung akap-akap na yan. Maganda sa katawan yan. Sana abutin kayo ng 1,000 taon dito sa ibabaw ng mundo. Kasama mo si Tambaluslos, ha? Yung amoy na kayo, amoy amag na kayo, nabubuhay pa kayo. Alright. Tuloy. Bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite. I have really no idea if this will help sa kanila. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. Paglilinaw naman ni ICC, Di ba? Alam niyo, Barbers, hindi naman kasi pwedeng gamitin yan. Unang-una, walang saysay yan. Yung DOJ nga, baka hindi gagamitin yung mga committee report nyo eh. It's all merely a public, tinatawag na trials in publicity ba yun? Di ba? Trials in publicity ang ginagawa ninyo. Ngayon, siniraan nyo na siniraan si Inday Sara, siniraan nyo na siniraan si Duterte, siniraan nyo na siniraan si Pulong, siniraan nyo na siniraan lahat ng taong gusto nyo siraan, sinira nyo na sinira. Pero ngayon, hindi pa rin kayo masaya. Nangangamba pa rin kayo kasi habang sinisiraan nyo yung mga Duterte, yung mga kampon ng mga Duterte, lalo silang bumubulusok pasikat. Lalo silang sumisikat ang sumisikat. Kasi po mga ka-reaction, ang pagmamahal ng taong bayan, sa mga Duterte, yan ay sukli lang natin sa ipinakitang pagmamahal nung matandang Duterte ni Tatay Digong. Yeah. Di ba? Di ba? Kaya yung pag-uugali ng mga Duterte, alam niyo yung mga pag-uugali nila, yung pag-uugali ni Tatay Digong, di ba? Hindi korap, hindi matakaw, hindi nangaabuso, tinotodas niya yung mga kriminal, di ba? Kriminal, pag tinodas mo ba yung kriminal is a crime against humanity or killing criminals? Diba? Ito ba'y may tuturing na crimes against humanity? Yung inubos mo yung mga drug lords or drug pushers o mga mandurukot o mga kidnappers o mga corrupt sa gobyerno? Crimes against humanity ba yun? O kinakadel mo, inaalagaan mo yung mga kalaban ng Estado na dating mga CPP, NPA, NDR na terrorist na katulad ni Paduano? Di ba? Palagay ko yun mas pwede nating ituring na crimes yun. Di po ba? Si Castro, isang convicted na nag-contempt kay Attorney Zoraida Lopez. Yun ba hindi natin pwedeng tawagin crime yun? Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito mga ka-reaction, itong nakikita nating kalakaran ngayon dyan sa Kongreso, iba na yung kinatatakutan ngayon ng madlang Pilipino. Yeah. Ang kinatatakutan na yung mga tuwadkom na yan. Lalo na pag nakita nila si Paduano, mantakin mo kinontempt ni Chubby Zamora. Si Chubby Zamora, kinontempt niya si Grialdo na na-operahan dito. Na-operahan dito. Ngayon, pagka-contempt niya, tumayo si Paduano na isang dating CPP, NPA na terorista. Yeah. Tumayo. Nilipat daw niya sa kanya yung corona ng pagko-contempt. Hindi ba mga tarantado yan? Ginagawa lang nilang katatawanan ng pagko-contempt nila. Ginawa nilang katatawanan ang pampapahiya nila sa kernel na katulad ni Grialdo. Kaya dito, yung mga Quadcom na yan, yung mga Quadcom na yan, lahat ng nagsalita dyan sa Quadcom, lahat yan, magsimula kay Tambaluslos, hanggang dun sa pinakakaliit-liit ang membro ng Quadcom na yan, markado na kayo sa amin. Pagsapit na kami naman ang nasa Malacanang at kayo ay sumipsip at bumaligtad.
There's gin, then Alis there's naman tayo kay GSM Blue Bang Light. Masarap masayang kulayan. Madaming Okay. Akala ba ninyo makakalimutan namin yan? Akala ba ninyo makakalimutan ng taong bayan ang ginawa ninyong pagtarantado sa mga Duterte? Kaya inggit ang mga yan eh. Inggit na inggit. Kasi gastos na sila ng gastos sa mga vloggers na bulok. O, hindi ba vloggers na bulok? O, si Macmac Pablo, kumusta yun? O, di ba? Marami pa dyan. Mga vloggers na hindi na pinapanood. Kasi alam naman ng mga taong bayan eh, na mga bulok ang mga vloggers na yan. O, sino nanonood sa kanila? Katulad nila mga bulok. Di ba? Yung mga loyalistang wala nang mapuntahan. Di ba? Wala na si Tingting Panot. Wala na. Nananahimik na yung tarantadong yun kasi bayad yung gagong yun. Di ba? Oh, lumalaki yung tiyan niya kung saan siya ngayon, oh, di ba? O ngayon, tahimik na siya, oh, wala na kasi busog ng gago. Mga ka-reaction, dito makikita natin dito. Oh, gusto niyo malaman kung nasaan si Grijaldo ngayon? Si Garma? Maghintay lang kayo. Kapag wala na kayo sa posisyon, si Garma uuwi yan. Uuwi si Garma o kaya iuuwi natin si Garma. Tapos pagsasalitain natin si Garma sa harap ni Dong Gonzales. Yan. Sasabihin natin kay Garma, sabihin mo ang totoo. Oh, totoo naman pala lahat na sinabi niya eh. Kaya okay lang. Oh, salute tayo kay Dong Gonzales nun. Di ba? Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor. Oo, hindi actual na korte. Kaya dadaan pa yan sa... Kasay mo talaga ng pera. O, di ba? Alam nitong attorney Cristina Conti na to, konti lang kasing utak nito eh. Alam nito na wala namang bearing yun. Kahit ang Pangulong Duterte, alam nila walang bearing yan. Kasi unang-una, yung mga nag-iimbestiga dyan, hindi naman mga lawyer. Pangalawa, wala naman silang alam. Pangatlo, puro bastusan lang ang ginawa nila. Pangapat lang naman ng mga Ako naman pre, pare nga reaction. O tama. O attorney na nagsabi oh. Walang kakwenta-kwenta yung mga Quadcom hearing yan kasi wala naman makukulong diyan. Okay? Wala silang karapatan na magkulong diyan o mahatulan kasi Quadcom hindi naman sila piskal, hindi naman sila mga attorney at hindi naman hukuman yan mga babayan. Inuubos lang talaga nila ang kaba ng bayan. Bakit kayo nandyan mga congressman kayo? Ang kailangan ng gawin nyo is magpasa kayo ng batas. Hindi mag-contempt. Anak ng tipaklong. Asan ba yung sekretary ko? Magpapa-BP nga lang ako. High blood na naman ako. Bullshit. Asan ba yung sekretary ko? Nawawala na naman sekretary ko. Hindi ko alam kung meron ako i-content dito. Nasaan ka ba, sekretary? Ting naman oh. Biruin mo na dyan kayo. Wala namang mangyayari yan. Usap yan. Sinasayang yung pera ng Pilipinas. Wala naman kayo mangyayari dyan eh. Wala nang trabaho yung mga trabaho. Pati yung COA, wala. Ayaw nyo paniwalaan. Mga buwisit talaga. Anak ng weteng. Ay, nire-regla talaga ako dito sa mga judge, nakatarantuan lang yung dyan. Ngayon, nakala ng mga Quadcom na to, nananalo sila. Akala nila namamayagpag sila sa buong mundo. Akala nila tuwang-tuwa ang mga tao sa kanila. Siguro, ilan tuwang-tuwa sa kanila, katulad ni Tambaluslos, mag-isa lang siyang tuwang-tuwa. Kaya mga ka-reaction, kahit ubusin pa nilang kaban ng bayan, magbayad sila ng mga vloggers, ubusin nila sa mga fake na mga political influencer sa ating bayan, walang mangyayari sa kanila. Wala. Oo. Kasi yung mga kinukuha nilang mga vloggers, wala namang nanonood. Di ba? Ngayon yung mga vloggers na nag-views, na kunyari, panig sila kay BBM, mga dilawan po yun. Dilawan. Yeah. Katulad ni shoutout sa iyo, Sir Christian Esguerra ba yun? Di ba maraming nanonood doon? Kasi dilawan yun eh. Ayun, sumasali-sali yung mga loyalista doon. Yung mga Marcos na kakaunti na lang ang supporters, sumasali-sali sila doon. At sa mga ibang vloggers, sumasali-sali sila. Akala nila, mga loyalista yung mga nanonood doon. Hindi, mga dilawan, pinklawan yun. Mali yun. Hindi totoo mga loyalista yung mga viewers na mga yun. Yung mga viewers nila, mga pinklawan, dilawan yun.
binubuyo-buyo lang yung mga vloggers ni Bongbong Marcos. Nanonood doon yung mga dilawang pinklawan. Kunyari, may mga nanonood sa kanila. Di ba? Pero tingnan po ninyo yung mga dilawang vloggers, may mga viewers yan. Kasi nga, talaga yung mga dilawan, mahirap maging Duterte yan. At yung mga Duterte, mahirap po maging dilawan yan. Ngayon, yung mga loyalista, kanino pupunta? Alam nga naman pupunta sila sa dilawan. Galit na galit sila dyan. Ngayon, nasa sulok sila. Kakaunti na sila, nasa sulok lang. Mag-isa sila dun. Pero marami mga loyalista na nanonood sa atin. At nagme-message. Basahin niyo po yung mga message natin dyan. Marami mga loyalista dyan na sinabi nila na nag-Duterte na sila. Diba? Lalong-lalo na yung mga nasa mga Ilocos. Ilocos, Pangasinan. Mga nagme-message sa comment section yan. Ako po taga Ilocos pero Duterte ako. Ako po taga Ilocos, dati ako loyalista pero Duterte ako. Di ba? Ganun po yun mga ka-reaction. Kumustahin natin si Barbers, ha? Si Colonel Garma is still in the US, no, I believe, no. And ang nakakaalam ng kanyang status ay ang Department of Justice, Bureau of Immigration. Kasi I also was told na meron siyang nag-apply yata siya ng asylum. I don't know if that is correct, no, but mukhang I don't know that is correct, no. Alam mo itong si Barbers, talaga sinira niya ang pangalan niya. Sinira niya ang kanyang pagkatao. Winasak niya. Wala nang tinira kahit konti. Alam naman nila eh. Alam naman nila mga katarantaduang kagaguang ginagawa nila dyan sa Tuadcom. Alam nila yan. Planado yan, pabagsakin ng mga Duterte. Alam nila yan. Ngayon, alam nila yan. Akala nila, hindi natin alam na ang alam nila, na alam natin, na ginagawa nila, na alam natin. Ang gulo. Alam nila, alam natin, alam nila, alam natin. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, itong lahat ng mga kagaguang katarantaduan na ginawa nila dyan sa Tuadcom na yan, Quadcom, bilang na ang araw ng mga yan. Kasi paglipas ng 2025, iba na ang tugtugin dyan sa Kongreso at sa Senado. Kasi palapit na yung 2028. Ihina ang kanilang puwersa dyan. Kasi yung wave po na support ay papunta na dun sa paparating na leader. Sino yung paparating na leader? Si Madam Inday Sara Duterte. Bawal Kaya medyo nagsasalita na si Cynthia Villar, di ba? Nagsasalita na siya. Nagpapalipad na siya ng mga mahanghang na salita. Kasi pine-persecute niyo yung tao eh. Alam niyo po, powerhouse ang mga Villar. Kaya kapag sila nagsalita, may kahulugan yan. Alam nila kung sino ang next in line. Yo, what's up mga boss? Welcome to episode ng Pag-Caption. So ang video na ito ay para sa mga big. Diba? Tuloy. mukhang hanggang ngayon kasi wala pa siya sa Pilipinas, so maaaring meron pa mga prosesong ginagawa doon sa kanya, no? Presently she's detained sa US Immigration. Galing no? Naniniwala ba kami nakadetain siya sa US Immigration? Di pag dinitain mo sa US Immigration yan, lalong magagalit yan. Di ba paano yung pinangako ninyo? Di ba yung mga pinangako ninyo, paano yun? Wala kayong pinangako sa kanya. Yung kapalit ng ginawa niya, wala. Lahat ng ginawa niya ay talagang totoo. At taos sa kanyang puso, walang pilitan, ganun. Okay, sorry naman. Pakitanggal po sa record yung pinangako in aid of the legislation. Anyway, mga ka-reaction, dito nakikita na natin talaga nagpapanik na po. Nagpapanik na itong administrasyong bangag. Nagpapanik na po itong kampo ni Tambaluslos. Nagpapanik na itong mga teroristang komunistang CPP-NPA na legal front nila dyan. Na katulad ni Brosas, Castro, Manuelita, Paduano, di ba? Panic mode na sila. Kasi palapit po, paglagpas po ng January ng 2025 at paglagpas ng 2025 May, iba na po yung tugtugin dyan. Iba na yung tugtugin dyan sa Congress. Balita ko, lahat po ng mga kongresistang kaalyado po ng administrasyon ngayon, ito balita ko lang, kahit gaano karaming pinamigay nilang ayuda, kahit gaano karaming pinakawalan nilang pera sa kanilang mga distrito, ang iboboto pa rin nila yung kalaban. Balita ko nga si Tambaluslos matatalo siya doon sa Leyte. Yun ang kasi para yatang
lahat po ng mga supporter ni Madam Inday Sara Duterte doon sa Leyte, sila mismo ang naglalakad para ikampanya si Nene. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli. Right. Thank you, pare Koy. Ayan, nakita niyo po yung panibago natin vlog, mga babayan. So, nakita niyo na po yung mga pinag-usapan natin. So, syempre, support natin talaga. Nakita niyo naman, kailangan natin na ibalik si Tatang Digong at ang mga kasamahan niya, yung PDP laban. Straight natin yan, mga babayan. Pag nakita niyo yun, pag bumoto tayo, straight mo na kaagad yan. Pag may nakita kang mga iba dyan, iwasan na natin kaagad dyan. Kasi nabudol na po tayo. Okay, mag-shoutout muna tayo at magbasa muna tayo ng ating mga comment ng ating mga ka-Quadcom hearing. Okay, boy, tingnan natin kung meron tayo dito na contempt, no? Okay, God bless you, sabi ni Ma'am Selna Galds. Yan, nagpaalam na siya at ay meron siguro siyang work. So, lolo na Barbers, lolo daw. Si Ma'am Marie Manghinamon. Alright, Ma'am Ruby, salamat sa pagdating sa Quadcom hearing Alright. Attorney sa mga NPA, Inday Durato. Di ba? May attorney sa NPA. Paduano lang sa kalam. Di ba? Watching from Canada. Alright, watching from Canada. Taga Canada pala si Marami akong sponsor sa Canada, Ma'am Selna Galds, no? Marami akong sponsor diyan. So bago tayo magtapos, mga babayan, ipapunod ko naman sa inyo yung charity ni Boy Sardinas. Wala man akong vlog dito ng charity, pero pwede ko naman i-play yung gusto lang manood ng nagagawa ni Boy Sardinas sa sambayan ng Pilipinas, no? Kahit pa ilan-ilan, meron tayong natutulungan. So hindi ako nakakapag-upload ng charity dito dahil magagalit si YouTube kasi nakaano tayo ng Palatex. So papanood ko lang kung sino lang gusto manood. Dalawang matanda na tulungan natin, wala silang ilaw. At nabigyan ng sardinas. Okay, mag-shoutout muna tayo. Sabi ni Juanito Quinlog, 100% Duterte pa rin support. Alright, palakpakan. Maraming salamat po sa mga nagsasabi rito. Napakaganda ng mga sinasabi nyo. At malaking tulong natin yan kay Tatang Digong at sa PDP laban. Alright, itong mga nasa Congress, English sila ng English, ang tatalino sa kanilang mga sarili lang kasi wala silang alam sa batas. Sila ang gumagawa ng batas na puro butas. Galing naman, sabi ni Ma'am Christine Curato. Tama, di ba? Hindi naman sila mga attorney, hindi naman sila hukom, pero daig pa nila pati pulis. Pati si Franz Castro doon nagsumbong no? Hindi nagsumbong sa mga pulis sa Quadcom nagsumbong yung putukan sa sa Taguig no? Lupit no? Walang hiya sila, maraming mga hirap. Tapos kurap ng kurap, sabi ni Ma'am Inday Badiday. Alright, thank you. Di Pedro, shoutout po sa iyo. Nagbigay siya ng isang heart. Both PDP laban, Ipanaw Party List, Duterte Youth Leader Party List, iboto po natin 2025 midterm election. Maraming salamat po. Ingat, sabi ni Ma'am Rebecca Alejo. Right, thank you. Sabi naman ni Ma'am, Iyari Idorot. Ingat lang po kayo dyan, Sir Boy. Shout out po from Saudi Arabia. Yan, shout out po sa mga taga Saudi Arabia. Si Ma'am Ami Cabrera OFW Davao. Yan, shout out po. Ito naman, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Briones, hanggang kailan natin pabayaan lahurain ang mga bayani ng bayan. Lord help us as the Philippines to see their devil work of the government official under Marcos administration. Sabi naman ni Ma'am Elizabeth. Alright, ganda ng kanyang komento. Ay, Paduano pala, ihi ka pala, ituli ka namin ulit nang hindi ka na magka-UTI. Good day po ahead sa ating lahat, sabi ni Ma'am Christine Sirato. Alright, maraming salamat po. Malamok na sa aking lugar. Ang dami ng lamok. Ayan, paano kung hindi si BBM ang nanalo? Probinsya na tayo ng China
yan ang gusto nyo, sabi niya. Jasmine Gaming, ito yung na-content natin, no? Hindi mangyayari yun. Matagal na hong maraming Chinese dito sa Pilipinas, nag-ikot-ikot na. At na marami na akong nabalitaan dito, maraming incheck na bumili, hindi nakapangalan sa kanila. Kaya matagal na po tayo nasakop ng mga incheck. Okay? Alam nyo kung bakit hindi rin pinigilan Tatang Digong nakapagtayo dyan sa mga Scarborough Shore ba yan? O yan, yung sa Spratly Island. Kasi talagang nandyan na yan. Kasi pagka ginimbala mo yan, talagang magkakagulo. Bayan mo na, nasakop na tayo eh. Kaya nga po may gera. Sasakupin nila ang isang lupa o anong gusto nila. Pag pumalag ka, gera. Wala naman tayong laban sa kanila eh. Hindi ba? Wala tayong laban dyan. Bayaan mo na yun. Kaysa naman magkakamatayan yung mga tao din eh. Hayaan mo na, yun lang kaya nilang kunin. Sir, may troll na nakapasok, pakikuha yung name kasi pinakukuha ni Cap Dado. Felix Perelin. Yan, pinapakuha. Yan, may mga trolls, papakuha daw kayo ni Cap Dado. Yari kayo dyan. Anong masama kung magtipon-tipon ang mga general? Wala namang ginagawa. Yan, Reynaldo Oda. Magtipon-tipon, mayroong mga plano yan. Okay? So nag-iisip na rin yan, kaya kabado na si President Bongbong at lalong-lalo si Tambalos Los. Di ba? Pati si Paduano na NCF NDPA. All right. So bahala kayo mo diyan. Shout out Idol Duterte forever, sabi ni Sir Dante Diluyas. Yan, maraming salamat sa iyo, sir. Yun, ang dami natin boboto sa Team Duterte dito, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Sobrang saya akong vlogger dahil ang daming solid dito. Sabi naman ni Sir Dodolfo Baliga, si Paduano ay dating NPA, ayun sa mga kasama niya dati. Di ba? Lupet. San ka pa? Sabi naman ni Jasem, ayan, hoy, ikaw, Kolokoy, sino nagnanakaw? Kung meron ebidensya na nagnakaw si BBM, dalhin nyo sa korte, sampat. Kaya nga na-contempt kayo eh. Pangasap pa, diyan kayo nag-uusap sa Quadcom. Puro si Duterte, puro si Sara, si Tatang Digong, iniimbestigahan niya sa Quadcom. Imbestigahan nyo naman din yung mga yung mga budget diyan kay BBM at sa mga iba pa. Di ba? Marami yan. Hintayin mo na lang. Hintayin mo sa 2028, kayo naman ang imbestigahan. Reynaldo, good PM po, Sir Boy. Okay. Okay na ba dito? Maribik Ode, antayin. Sabi niya, patapusin si BBM, total wala nang nanakawin, ubos na. Wala na eh. Yan, patapusin na lang natin. Sir Ruel, sabi niya, maraming heart. Maraming salamat sa maraming heart. John Naps, sana magpagsapit ng 2025. Sara, ang Pangulo ng Pilipinas. Natin, medyo malayo na yan, malabo na yan, sir. Kasi anong petsa na ngayon, no? Buen Bedido in Calvo. Anong ibig mong sabihin pag ang mga general magsama-sama? Ay, alam nyo na, pag nagsama-sama yan, parang yung tulad ng dati, hindi ba nababalita yung tulad ng dati? Pag nagsama-sama yan, hindi ka ata Martes idol eh, no? Iladio Junior, Socorro, Tamsak, maraming salamat po sa mga nag-like ng video ha, yung mga umaalis sana dito, ila-like nyo na yung video. Okay? Ipapanood lang ako saglit sa inyo ng mga kababayan kung ano nagagawa rin ni Boy Sardinas. Kasi yung pag-nood nyo ng ads ko at pag-share nyo ng video natin, nakakatulong kayo sa mga tinutulungan natin. Ganun na nagpapanood. Kung saglit lang naman yon, ilang minuto lang naman yon, kung gusto nyo lang naman mga kababayan. Para proud kayo sa isang DDS na vlogger na napapanood nyo ngayon, then na meron din palang nagagawa din pala si Boy Sardinas sa kababayan natin. Kasi isa po akong charity. So, sasama ko lang dito, pwede natin reactionan yun, pwede kong panoorin nyo lang. Okay? Angelina Matsui, ay may condolence. Ay, maraming salamat po, nag-condolence si ma'am. Kasi ngayon, nakaburo kasi tatay ko ngayon. Condolence po, sabi ni Idol Jem Diligero. Filipino boy, magandang hapon po, Kuya Host. Maraming salamat po. Alright, so yan. Yan, okay na. Silid kami, Idol Boy. Anong silid? Jong Laurente, shoutout sa'yo, ha? Okay. So, shoutout sa mga nanonood ng 111. So, wag sana muna kayo mag-escape. Dito lang kayo. Papanood ko lang naman sa inyo yung natulungan ni Boy Sardinas dito sa Nueva Ecija. Ito na yon. Kung sana, siguro, pag napanood nyo to,
Magaling pala si Boy Sardinas, hindi lang pala DDS, nakakatulong din. Ito yun, mga kababayan. Ito, asan ba si Arrow? Ito yung si Arrow. Ay, ba't wala? Seymour Facebook. Okay. So, punta tayo muna sa punta tayo sa, ay, nalaglag ng kabayong buntes. Punta muna tayo sa sa Facebook. Facebook. Okay, Facebook muna tayo. Right. Hindi pala siya ganun. Dapat pala hinanap ko na muna kanina. Anak ng wetek. Mali ako, mali. Ano kaya to? Error. Asan ba yun? Dito yun eh. Sa ano to? Sa YouTube yata ito. Susunod na lang, hindi ko siya maano. Ito. Ito na mga kababayan. Ito na pala siya. Ito lang ito, papakita ko sa inyo. Sa akin lang nabibili ang sardinas na yan. Tapos meron ka ng instant solar. Ayos na. Salamat. Ito na yun, ito. Ayan na, totoong sardinas yan tayo. Lolo. Ngayon ka na nakita ang ganyang sardinas? May pambili ka na ng gamot. May pambili ka na ng gamot, lo. Ayan. Yan ang sardinas na nabibili. Tapos ayan, meron na silang solar. Alright, ano na sila ng maliwanag ng kanilang bahay. Alright, magandang araw sa inyo mga babayan. It's me again, Aero Metal Guard Main, Boy Sardinas, no? Andito tayo, mag-charity tayo dito. Pagkat may nabalitaan ako rito isang lola na may ilaw, hiniram pa, wala silang kuryente. So ito, ayan si lola. Magandang umaga po. Reaction natin. Ayan, si lola at si tatang. Ayan, sir. Lolo, magandang umaga po. Ito ginawa natin. Ay nabalitaan ko po wala po kayong ilaw saka hiniram nyo lang daw yung solar. O yan, asan yung solar? Asan yung solar nyo? Sosoli na, babawiin na ng... Ay naku po, kaliit lang pala ng solar nyo. O yan. Bakit may galon doon? May tulo? Oo, may tulo. May tulo. Ito yung flashlight nila. O yan. Wala po silang Yan po maganda yung mansion nila. May mga tarapal. Ayan, mga tarapal. Kasi po lola, yung mayroon po kasi ako mga sponsor, si Mami Amabella Riz, Mami Sharma Marquez, Daddy Danny Makasait, Mami Para, at saka si Florita, Mami Touch Worker, Mami Leticia. Ulit natin. Hindi naman umpisa na Ito, nakuha ko na yung sardinas yan, may sardinas ka na. Sa akin lang nabibili ang sardinas na yan. Tapos meron ka ng instant solar. Ayos na. Salamat. Ayan na, totoong sardinas yan tayo. Lolo. Ngayon ka na nakita ang ganyang sardinas? May pambili ka na ng gamot. May pambili ka na ng gamot, lo. Ayan. Yan ang sardinas na nabibili. Tapos ayan, meron na silang solar. Alright, ano na sila ng maliwanag ng kanilang bahay. Alright, magandang araw sa inyo mga babayan. It's me again, Aero Metal Guard Main, Boy Sardinas, no? Andito tayo, mag-charity tayo dito. Pagkat may nabalitaan ako rito isang lola na may ilaw, hiniram pa, wala silang kuryente. So ito, ayan si lola, Magandang umaga po. Ayan si lola at si tatang. Ayan. Lolo, magandang umaga po. Nabalitaan ko po wala po kayong ilaw saka hiniram nyo lang daw yung solar.
O yan, asan yung solar? Asan yung solar niya? Sosoli na, babawiin na ng... Hindi naman. Ay, ay naku po, kaliit lang pala ng solar niya. O yan. Bakit may galon doon? May tulo. Oo, may tulo. May tulo. Oh, Ito yung flashlight nila. O yan. Wala po silang ano. Maganda yung mansion nila. O, may mga tarapal. O yan, mga tarapal. Kasi po Lola, yung... Mayroon po kasi ako mga sponsor, si Mami Amabella Riz, Mami Sharma Marquez, Daddy Danny Makasait, Mami Para, at saka si Florita, Mami Touch Worker, Mami Leticia, Mami Ruby Villanueva. Yan, mga sponsor ko, so mga Daddy Danny Makasait, nasa mga Amerika. So nagbigay sila sa akin ng pambili ng solar. Ayan. Bago po ito, sa kapatid ko po ito, binayaran ko na lang yan. Ayan, binayaran ko na lang sa kanya kasi pag-orderin ko pa, matagal pa. So ayan, ini-install na rin ni Uncle. Ayan o, ayan, may instant installation na tayo. Alright. So ayan. Saan niyo po ba yan ilalagay? Dito na lang para maliwanag. O yan, doon. Lo, dyan, ikaw maglagay doon. Ay, hindi ata aabot dyan pag dyan. Kung saan po yung aabot yung wire. Opo. Dito pa para yan. Dalawa lang po ba kayo rito, Lola? Dalawa lang kayo. Martilyo! Para tata ko yung mga pinalagyan yan. Baka mabisa ko pa. Yan. Yan, ito meron na. May liwanag na ang buhay. Na Lola and Lolo. Asan yung yung mismong remote? Ayan, nakatanggal kayo kasi kaya nag-iilaw pa. Pag kinabit na yan, mawawala na yung ilaw. Ito naman yung remote ng kunyari namin eh. Ay, isoli nyo na yan, Lola. Opo, para... Ayan, liliwanag at matanda na kayo. Malabo na ang mata. Oh. 72. Si Lolo, ilang taon na eh? Bata yan. Bata pa. 61. Wala pa kayong mga sakit, ano? Wala pa. Ayan. At least, ito po yung bahay nila. Ayan. Shoutout po, Mami... Si Mami, ano pa ba yung nakakalimutan ko? Si Mami Jo Fernandez, salamat po. Ayan, yung mga pinadala niyo po sa akin. At ay charity din po natin. Tulad nitong dalawang mag-asawang matanda, wala po silang ilaw. Ayan. Wala po kayong CR. Hindi kayo nagsangkay na CR. Nakiki-CR po kayo. Sinarado na. Oo. Pa-share nga po tong video nila Lola, mga kababayan, para kung kumita man tong video na to, ipagawa natin ng CR nila Lola. Saan kayo pwede maglagay ng CR? Para makatipid sa atip, dito na lang. Dito nyo sana lalagay. Tulad po ng mga nagtitrending kong video, yung kinikita po ng video is binibigay ko po sa beneficiary ng vlog. Mga gusto nyo pong tulungan sila, i-share nyo tong video na to, panoorin nyo yung ads para kung kumita, mapagawan sila ng CR dito. Diba? At ay nagkaroon sila ng CR. Pinakamahirap din, wala silang CR. Ngayon nakiki-CR sila, sinarado na daw. Ngayon pinahiram pa sila ng solar, kinukuha na, so ibabalik na. Kaya ito, ayan, maliwanag na yung bahay nila. Ayan. Wala po ba kayong anak? Meron isang inalagaan niya. Nasaan na? Ba't hindi kayo tinutulungan? Kahit pang solar. Nakapa sa tomboy. Nabarkada, hindi na umuwi. Nabarkada sa tomboy, hindi na umuwi. Ano ba yung babae ba yun? Babae. Inalagaan namin. Inalagaan nyo. Ganong kalaking yung inalagaan dati? Baby pa po lang yung inalagaan. Tapos hanggang sa lumaki na, hindi na rin kayo naalala. Diyos ko. Nag-abalot siya. Itong bandang huli, nagpagdala naman ng mga tatlong panera. 10K. Kaso, alaman, hindi na naulit, 10K. Hindi na alaman. Pagka kinuha namin, na-block yung cellphone. Binablock na. Kaibigan namin. Naku po, Diyos ko. Matalaman lang kayong kautang na loob sa nag-alaga sa inyo. Dahil ampun lang daw siya. Inalagaan nyo naman siya nung baby pa hanggang sa lumaki. Nag-airon ng isip. May naku po. Meron talagang ganyan. Matapos nyong alagaan, kahit ba naman yung matutulungan nyo po itong nag-alaga sa inyo, kahit ba ampun kayo, ay napakalaking utang na loob po yun. Dapat hindi nyo kinakalimutan, lalo pag ganitong matanda na yung sila. Kahit solar man lang, hindi nyo nabigyan. Buti dumating si Boy Sardinas.
Oh. O yan, ano pang kulang? Yan, shoutout kay Mami Miho. Maraming salamat po. Yan, si Mami, sino pa ba? Mami Aisan, shoutout po. Maraming salamat po sa mga tulong nyo. Yan, sinishare din po natin sa kanila. Makita nyo po itong dalawang matanda. Ay pinabayaan po nung nilagaan nila, na naampon nila. Kaso wala po silang CR, oh. Dito sana kung CR, alam niyo naman, kahit CR lang, malaki ang paggawa eh. Ano ba tong CR na to? Lalagyan lang ng bowl. Bowl, tapos hollow block lang. Kahit hanggang dito lang na hollow block eh. Ah. Ah. Marunong ka ba Long maggawa? Hindi pwede dyan at natutipid nga tayo rito. Eh, saan ka maghuhukay? Dito? Eh, mahirap nang hukayin yan. Lalagyan mo na lang ng tea pag ganun sa labas, maghuhukay na lang si Lolo doon. Hindi boss, ito. Oh. Yung negosyo sa loob. Dito sa loob, magtiti na lang. Oo. Yun nga lalakayan natin kasi gumawa ka pa ng iba. Oo. Diretso ka na negosyo. Ba't may butas na ba doon? Meron dyan sa kapatid ko. Oo, eh baka naman bawiin din yung butas. Tataasan na lang namin, gagawin namin yun kasi magbutas kami. Oo. Hindi na ilalagay. Ay, i-pray natin to, Nay. Mga may sa ginawa kong video, may tutulong sa atin. Oo. Yan, gamit na. Buti meron tayong kasamang technician, si Uncle Jimmy. Diba? Kaya bumagsak yan. Hindi pa bagsak yan. Technician nag-aral yan sa US, Amerika. Para lang mag-install ng solar. O yan, kasama ko pa. Galing pang abroad dyan ng Amerika. Diba? Masaya ka lang, masaya ka. Maliwanag na yung gabi mo mamayang gabi. Thank you po. At di ba, hindi inaasahan mo ba yan? Hindi mo inaasahan eh. Parang para lang kasi akong kidlat eh. Parang yung tumamata sa wedding, biglaan no? Oo, po, tumama po ako sa sa issue 2, yung sa loto po ganon. Kasi nakaburol yung tatay ko ngayon. Eh pinilit niya akong tumaya, hindi man ako tumataya, nanalo pa. So ayun, napakalaking tulong po dun sa amin dahil alam niyo naman, pagka namamatayan magastos din. Napakalaking bagay po na nanalo po ako dun sa yan po kasi ang sideline ng lola natin na magpataya. Yan, nanalo ko 24,000. O yun, binigay ko na po kay nanay. Tapos yung pangpadagdag ng pangkain, pangpalibing ng aming ama. So may sobra naman yung mga sponsors ko na mga binibigay nila ay itutulong din natin. Ayan. At sa mga kapanood nito, kung gusto niyo pong tulungan itong dalawang matanda, magkaroon ng kita tong video na to at mapagawan sila ng CR. CR na lang, marami kaya CR na lang. Hindi na importante TV kami. CR. Nahihirap pa yung nakiki-CR ko kayo. Sana itong video na to may himala na naman. Shoutout kayo Mami Evelyn Eager. Maraming salamat po. Yan, sila Mami Jo Fernandez. Yung nanay ko sa Amerika, si Mami Sharma Marquez, Mami Amabella. Yan. Mami Amalia Gusterson. Yan ang mga sponsors ko. Malay nyo na may makapanood dito tapos yung sobra yung biyaya nila. Malay nyo, hanggang nandito ako sa Nueva Ecija, magpagawa sila ng CR. Ikaw, kausapin mo daw sila. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa inyo sa pagtulong sa amin. Sabi mo, sana tulungan nyo kami sa CR. Sana tulungan po kami makapagpagawa ng CR. Bakit? Kasi nakiki-CR lang sila eh. CR lang po kami. Tapos sinaraduhan na. Hindi, may pinagagawa sa kanya. May pinapagawa. Binagbiyahe sila. Nagbiyahe. Kung malapit lang sana yung bahay namin, doon ka magsi-CR eh. Marami, may kapatid ko rin ako na may CR ako. Pero syempre, iba pa rin, no? Sabihin mo sila, baka sakaling tulungan nyo kami, kamo ay. Mga kapatid, baka sakaling matulungan nyo po kami. Kahit pumalit na CR lang. At inasahan ko po na hindi nyo pababayaan. Pagaya namin may pare po salamat. Sabihin mo dahil, anong pangalan mo dahil? Pangalan ko, Julieta Garobo Ananaw. Ayan. Simenya, Quezon, Nueva Ecija. Oo. malay nyo po la. Ako po,
Meron nga kami, na-vlog ko lang, may sakit, hindi mapagamot, may nakapanood ng video, pinadalan, napagamot na, magaling na. Nga, papadoktor pa, nanguta ako ng gamot to. Nanguta ka ng gamot. Pamili ng gamot, hindi pa nabili. Yan, nagkakanta suka sa gamot. Po, iba-iba niya eh. Pag uminom na gamot, suka. Ba't hindi ka pa nakabili ng gamot? Eh, meron pa rin, kulang pa lang din. Kulang. Nagkapera naman ako. Nagkapera ka naman. Binigyan mo naman ako. Oh, binigyan ko siya. O, dadagang na kita kasi importante yon sa gamot. O, bibigyan pa kita ng ano. Bibigyan pa kita ng sardinas. O, wait lang. Ito nakuha ko na yung sardinas, oh. O, yan, may sardinas ka na. Sa akin lang nabibili yung sardinas na yan. Tapos meron ka ng instant solar. O, ayos na. Salamat! Maraming salamat! Kaya na, totoong sardinas yan tayo. Lolo. Oh, ngayon ka na nakita ng ganyan sardinas? Oh, may pambili ka na ng gamot. May pambili ka na ng gamot, lo. Oh, ayan. Yan ang sardinas na nabibili. Tapos ayan, meron na silang solar. Alright, ano na sila ng maliwanag ng kanilang bahay. Isoli nyo na po yung tanggalin mo tong long solar, tapos magpasalamat po kayo sa nagpahiram sa inyo. No, ayan, kahit maliit lang po yan, at least napahiram sila mamula sa puso. Baklasin mo na yan, lo. Isoli mo na po doon sa pinagpahiraman nyo, and then mag-thank you po kayo ng sobrang-sobra. Kasi ilang araw nyo ba nahiram yan? Kulang 1 buwan. Ayan, maraming salamat po sa nagpahiram. Ayan, flashlight. Ayan, 2 pang matanda ang nakatira po dito. At yan, maliwanag na yung kanilang gabi, mamayang gabi. Alright. Sola, yan, nasa sardinas na yan, ha? Iyan ang sardinas na nabibili. Oo, sardinas na bibili. Maraming salamat. Okay na la. At ako'y uuwi na, ha? Okay na po. Kulong-kulong. Hindi, nakamotor po ako. Isoli mo na yan, la. Ibaklasin mo na yan. Opo. Ayan, maraming salamat sa engineer kong kasama na nagkabit ng solar, si Uncle Jimmy. Iboto niyo po sa darating na eleksyon. Ano ba natakbuhan mo? Kaya rin ng eleksyon, ako tatakbo. Ayan, pagkaya rin ng eleksyon, tatakbo po yung uncle ko. Wag niyo pong kakalimutan. Ha? Ayan. La, uwi na po ako. Bye-bye po. Pa-share po ng video natin. Love you. Sige po. Ay, may mapabibideo pa. Saan ba yung nilulutuan mo? Ito yung lutuan mo. Shoutout po sa mga kapulod. Yan, ito po yung kanilang lutuan. Kahoy. Mag-iingat lang po kayo at ay kahoy yan, ha? So ayan mga babayan, panood nyo po yung istorya ng 2 matanda dito sa Nueva Ecija. Shoutout po. Sana tulungan nyo pong ma-share tong video na to. Thank you po. God bless. Alright, gabi na dito mga babayan. So dito kasi ako nagbablog dito sa likod. So ayan, nakita nyo po si Boy Sardinas. Isa rin charity vlogger. Siguro mas maganda kasi hindi man ako nakapag-upload dito. Bandang huli ng video papanood ko sa inyo yung mga nagagawa natin. Maraming salamat po mga babayan. Maraming salamat po sa mga nag-share ng video na to at nag-like. Thank you at sa mga new subscribers natin. Love you. God bless. Sa ulitin. Thank you po. Bye-bye. Love you all.